ng Passover, mga kapatid, follows the unleavened bread. Hindi pwedeng mauna ang unleavened bread celebration without being first commemorating, mga kapatid, the Lord's Passover. Pamo natin? Now, tayo, nahuli na tayo eh. Pero anyway, gagawin po ulit natin. Okay po? Ano ibig sabihin? Because the Lord's Passover, ang sabi natin nung nakaraan, is the death and crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tama po? So, tingnan po natin, mga kapatid. The purpose of the one's only sacrifice must express its full purpose through His ministry, mga kapatid. Tingnan po ninyo, yung type and shadow. Chapter 9, verse 24 ng Hebrews. Ang sabi po rito, for Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures. Ano raw po? Figures. Yung ginagawa ng mga priest ng lumang tipan, ang kanilang pagpasok sa templo, mga kapatid, sa dakong banal ng templo. At maging sa dakong kabanal-banalan ng templo, taon-taon, ay larawan lamang ng isang totoong paparating, mga kapatid, na pangyayari sa bagong tipan. Ang kaibahan lang, yung Old Testament priest, mga kapatid, yearly they entered into the holies of holies, to the holy of holies. Amen? That's why sinabi ng chapter 9 verse 24, for Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the truth. Larawan daw po ng parating na totoo. But into the heaven itself. Now, to appear in the presence of God for us. No. Next verse. Nor yet that He should offer Himself open, as the high priest entered into the holy place every year. Ilan daw po beses pumapasok ang mga priest, mga kapatid, sa dakong kabanal-banalan? Once a year. Di ba? Pero si Kristo, ang perfect sacrifice, ang perfect love, ay pumasok isang beses lamang at sapat na. Amen. Amen po? Hallelujah. Now, tingnan po natin. Figures of the truth. Because the life of anything is in the blood. Diba sabi ng Leviticus, mga kapatid? Life is in The blood. the blood. Amen. Kahit ngayon naman, tama? Amen. Pagka marumi dugo mo, Brother Ray, sigurado, sakitin ka. Tama po. Bakit? Because the life is in the blood. Pagka kumakain ka ng dinuguan, hindi po? Marumi yung dugo mo. Kasi ang blood ay hindi naman po designed or intended by God na kainin. Sabi nga ng Leviticus, mga kapatid, sa ceremonial law, kinakailangan ibubo mo. Di ba? Now, tingnan ninyo, because the life of anything is in the blood. The blood of Christ must release, mga kapatid. So the blood of Christ must release His life through the future feast, mga kapatid. Amen. So yun pong pagbububo ng dugo, taon-taon, for the sins offering, taon-taon, mga kapatid, ay larawan ng buhay at dugo ni Kristo na kinakailangang ibuhos. Amen. Sabi ng Hebrews chapter 9, mga kapatid, for without the shedding of the blood, there is no remissions of sin, mga kapatid. Amen po? Wala raw po ang pagbuhos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay walang kapatawaran sa kasalanan.
Hallelujah. Praise God. Praise God. So that one atonement has a climax that is going to be achieved over the ages. So the real high priest, sino raw po yung real high priest? Christ. Si Lord Jesus Christ must act out the reality of what the natural high priest did in the Old Testament tabernacle. Amen po? Oh. Yung ginagawa ng mga Old Testament tabernacle ay kinakailangan i-fulfill ng isang totoong high priest sa New Testament. Ayun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Praise Jesu God. Cristo. Amen. Amen po? Amen. Hallelujah. Nasusundan po ba mga kapatid? Yes. Hallelujah. Now, the Passover is just the starting point to come into the final conclusion. Yun pong Passover, starting point lamang. Kumbaga sa pintuan, para kayo makapasok sa loob, kinakailangan mong pumasok diyan. Tama? Halimbawa, mga kapatid, sabi mo, ay, sisimba ako. Di ba? Sisimba ako. Maglakad ka, pumunta ka ng pinto, pagdating mo dyan sa pinto, nandyan ka lang sa labas. Hindi ka pumasok. Masasabi mo bang ikaw ay nakapasok? Hindi, mga kapatid. So, ganun din po, upang ang bridegroom at ang bride magkaroon, mga kapatid, na reunity, ma-reunite. Kinakailangan maranasan ng bride, mga kapatid, ang Passover. You have to experience the death and crucifixion of the Lord Jesus Christ. Praise God. Diba? So the bridegroom and the bride back in Eden again with their glorified bodies, mga kapatid. Amen. Hindi tayo marireunite. Hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na glorified bodies, mga kapatid, kung hindi naranasan natin ang death and crucifixion ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi tayo nabuhusan at hindi tayo nalinis ng mga pangyariang dugo, mga kapatid, ng Panginoong Jesucristo. Praise God. Amen. Hallelujah. Palakpan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, tingnan po natin, mga kapatid, yung plano ng Diyos. But the plan did not start on earth. Naniwala po ba kayo ng plano ng Diyos ay hindi, mga kapatid, nagsimula sa lupa? God's plan for your salvation did not start on earth. Nor it didn't start when you were born, mga kapatid. It started right in the foreknowledge ng ating Panginoong Diyos. Opo? Amen. Ano sabi ng Ephesians chapter 1, verse 4 to 5? Basahin po natin, mga kapatid. Ito sabi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. To God be praised, to God be the glory. Ephesians chapter 1, mga kapatid. Verse 4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, mga kapatid. Kailan daw po nagsimula ang panukala ng Diyos sa buhay mo? Nung likhain ng Diyos ang sanlibutan? O nung panahon na ikaw ay sinilang? Hindi po. Sabi ng Biblia, bago pa man likhain ng Diyos ang mga patibayan ng sanlibutan ito, nagsimula na ang magandang panukala ng Diyos sa buhay. Praise God. Hallelujah. Now in Revelation chapter 13 verse 8, isa napagandang talata. Sabi po rito,
and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. So the Lamb of God was already slain from the foundation of the world. Mga kapatid, yun kung nangyari sa cross is just a reenactment and the fulfillment, mga kapatid, ng bagay na ipinalukala ng Panginoong Diyos. At sino po yung mga saved po diyan? Yun pong ang mga taong ang kanilang pangalan ay nakasulat at masusumpungan sa aklat ng Kordero ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tanong, mga kapatid, ang iyo bang pangalan ay kasamang nakatala sa aklat ng Kordero ng Panginoon, mga kapatid, ng Diyos? Kung ikaw ay sigurado, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Hallelujah! To God be praised, to God be the glory. So the creation was made for redemption. Amen? Praise God. Next, mga kapatid. And the Lord wrote it in the heavens in His first Bible. Para maunawaan natin, maunawaan ng tao ang panukalang iyan ng Diyos. Mga kapatid, una ay sinulat ng Panginoong Diyos ang kanyang Biblia, ang kanyang unang Biblia. Saan daw po isinulat? Sa kalangitan. Amen po? So the Lord wrote it in the heavens in His first Bible. And Job saw that Bible. Job saw redemption in the stars. But he needed inspiration to apply it to himself, mga kapatid. Okay po? Tinan po natin. Ang sabi po ng prophet, mga kapatid, tungkol po sa first Bible. Ang Diyos, mga kapatid, ay mayroong 3 Bibles. At ang unang Bible ay isinulat in the skies. Amen? Ito sabi, the cruelty of sin and the penalty that it costs to rid sin from our lives, 1953. No, April 3. Ito po sabi niya, paragraph 43. What's he doing? Ano kanyang ginagawa? He is writing his first Bible. The first Bible was written in the skies. The zodiac. Mga kapatid. So the zodiac is the constellation of the stars. It starts out with the Virgin. Amen po? And that's how He come first. Paano daw po ba dumating ang Panginoon, nagkatawang tao? How God manifested Himself and came to earth. Paano? Sabi ng Bible, it starts out, ay sabi ng Messiah, mga kapatid, it starts out with the Virgin. And that's how He come first. Okay po? So yung first sign of the zodiac is Virgo. Okay? And Jesus Christ is born of a virgin. Amen po? And it ends up with Leo, the lion, the second coming. And he is writing his first Bible. Ano raw po yung first Bible? It was written in the sky. Mga kapatid, the zodiac. Amen. Now, the second Bible, number 2, the second Bible was written by Enoch and put it in the pyramid. Ang ikalawang Bible, mga kapatid, ay isinulat ni Enoch. And he put the second Bible in the pyramid, mga kapatid. Amen po? So mamaya makikita natin yan.
And the third Bible was written. And the last one is this one, mga kapatid. Amen. The written word. Brother Branham indicates the Bible in the written form. So ano raw po yung 3 Bibles? Mga kapatid? The first Bible was written in the skies, the zodiac. The second Bible was written by Enoch, and he put it in the pyramid. And the third Bible is the written form. The written form. Amen po? Hallelujah. So ngayon, nalam na po natin, mga kapatid. Kaya, mapansin po ninyo, noon ang Panginoong Jesucristo ay isinilang, sabi po ng Biblia, at meron pong mga pantas na lalaki, amen po, mga pantas, na nagmula sa malayong lupain ng silangan, at sila ay naglalakbay tuwing gabi, at sa umaga sila ay nagpapahinga. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi nila makita ang mga tala o mga stars during daytime. Amen po? Amen? Amen. Yes. Sige nga po, subukan natin tumingala sa langit ng ganito kainit. Ganito kalit. May makikita kang bituin, Brother Benny? Mabubulag ka pa. Wala, no? Pero sa gabi ka tumingala. Madami. Amen. Amen po? And the wise men from the east, mga kapatid, and they traveled through during night time because there were stars. Amen po? At ang sabi ng Bible, kapag lumilitaw ang tala, ang North Star, mga kapatid, sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. At yun ang kanilang sinusundan. Amen. Amen po? Surely they know the second Bible. I'm sorry. Alam nila ang first Bible, mga kapatid. Tayo po yung mga astronomers po nun. At Yes, mga travelers, di ba? Sa gabi, pagka tumitingin sa taas, alam nila kung nasaan sila. Hallelujah. Now, the 3 Bibles. Okay po. Ito po yung mga halimbawa na nakita ni Job. Okay? Yung Pleiades and Orion, mga kapatid. Po. Now, the first Bible, sabi ni Brad Branham, was written in the skies, the zodiac. Now, the Bible in the stars. Diba? Yung zodiac, ulitin ko it is a constellation of stars, mga kapatid. Okay? Kaya lamang, ang demonyo sadyang matalino at mandaraya. Alam niyo kung anong ginawa ng Diablo? Yes. Kinuha niya ito at ginawa niya, mga kapatid, pangbenta sa mga taong gusto ko at mahilig malaman ang kanyang buhay, ang kanyang kapalaran. Palad. Okay? Ganyan katuso ang Diablo, mga kapatid. Amen. Kaya ngayon, gusto mong malaman ano, tinan ko nga yung sign mo, tinan ko nga yung zodiac mo. Sa Quiapo nga to. Di ba? Anong zodiac sign mo? Amen. Praise God. Hallelujah. Sino ang June po dito? June. Okay? Alam niyo kung ano ang inyong zodiac sign? Gemini. Tinan po ninyo ang ibig sabihin ng zodiac sign ng mga Cancer, mga kapatid. The marriage of the Lamb, the enemy trodden down, the prince coming in glory, his princes, a princely following, invisible,
Yun mga kapatid. Ganyan kaganda ang kahulugan ng Gemini zodiac according mga kapatid sa First Bible. Okay? Isinusyukis mo ang marriage of the Lamb. Oh. Ano ba? Ipinapakita ng buhay mo that the enemy is trodden down under your feet. Amen. Okay? At ipinapakita ng buhay mo the glory of the Prince, the coming Prince, mga kapatid. Coming in glory. Diba? Hallelujah. Sino po yung mga Aries, mga kapatid? Aries. Okay? The Lamb found worthy. The bride release. Okay, kapag ikaw ay Aries, mga kapatid, ang kahulugan niyan para sa iyo. According to the Bible Zodiac. Okay? Ha? You are worthy as a bride. Amen. Amen? Hallelujah. Ha? Sino yung Cancer? Yung mayroong zodiac sign ng Cancer. Ibig sabihin yan, mga may zodiac sign Cancer, the protector, eternal security, you are eternally secured. Diba? In Adam all die, even so by the agents of Christ, shall all be made. At anong malapaka ng mga kapatid? Okay? The Bible in the stars. Okay? Next, ang ikalawang Bible. Okay. The second Bible was written by Enoch and was put it in the stone, the pyramid. Tingnan po natin kung gaano po kaganda ang kahulugan po nito according to the messenger, mga kapatid. Sa mensaheng The Ark, May 22, 1955, sabi niya, and the great pyramid that Enoch built, the last chamber is gone through, ready for the king's chamber now. The coming of the Lord, right in the top for the keystone. All the calendar of the astronomy points right straight. The stars are declaring it. And they did at the first time when the wise men looked up and saw the stars. They said, there, the great king is coming. Now the stars are pointing again, mga kapatid. Amen po? So, yun daw pong great pyramid na itinayo ni Enoch, mga kapatid, yung last chamber is gone. At yung last chamber, ito po yung pinakatuktok. Ang tawag doon ay capstone. Okay? Makita ko po sa inyo ang capstone. Yan po yung nasa taas, mga kapatid. Yung capstone na yan, meron pong nakatakip po dyan. Okay? At yan ay makita ninyo wala, mga kapatid. Kaya mayroon pong guhit na yun eh. Okay? Sapagkat doon po isasalpak yung capstone. Okay? Pero sabi ng prophet, ang capstone ay wala doon. Nangangulugan ng capstone ay ilalagay Amen. sa ibabaw, mga kapatid niya. Hindi po? Hallelujah. Praise God. Sa mensaheng The Message of Grace, 1961, paragraph 3. Now remember in our teaching on the last lessons that we've just been through, that we took the Great Pyramid and studied that for a while, that Enoch must have built. And the headstone was never put in the pyramid. Hindi raw po nakalagay yung headstone. Di ba? Wala pa. I've been there. Sabi ng prophet, ako ay pumasyal na doon. Naroon na ako, nakita ko na yan. Yung Great Pyramid. The architecture of it could never be replaced till this day. Yung architecture design po niyan ay walang sino mang architecture or architect na
papantay Grabe. sa disenyo po, mga kapatid. No? Ng pyramid na ito. We have no machines that could build a pyramid. Wala tayong machine na maaaring makapagtayo katulad ng Great Pyramid na itinayo ng dakilang tao ng Biblia na si Enoch. Okay? We have no machines that could build a pyramid. No powers that could build a pyramid because it's too gigantic, mga kapatid. Stones that would weigh tons and tons and tons. O yung isang tipak lang ng ganun, mga kapatid. No? O, tons and tons and tons. Alam mo yung isang ton? Ilang kilo ang isang ton? 1,000 kilo or kilograms. Okay? So it stands way in air. So put together that even a thin razor blade could not. Kahit na po, dahil sa pagka-perfecto ng pagkakalapat ng bawat tipak, ng bawat bloke, ano ba't kahit ng manipis, mga kapatid, na razor blade, ay hindi mo maisusuot doon. Ha? Hallelujah. And they're not cemented. Ito maganda sabi ng prophet. And they are not cemented. Pure na lupa. See? They're just cut so that they join one with another. Ito po yung mga kinatlan, mga kapatid. Tinabas upang sila ay magkasama-sama lang. Pero hindi sila sinimento. Ito pa nakakagulat. And they were much better scientists than we have today. Panahon pong yun, sabi po ni Prophet Brother Branham, mga kapatid, surely yung mga katuwang, mga katulong, ni Enoch ng panahon yun, they were best scientists than today. Not military scientist. We go down in Egypt and look at the pyramid sitting in the middle of the earth. Nasaan daw po? Pinakasentro. Yung Great Pyramid which Enoch built is built right on the middle or center of the earth. Tingnan po yung geometry and symmetry po niya. Gaano ka-perfecto, mga kapatid. Alam nyo ba na walang anino ng sun? Grabe, no? Dahil it was perfectly built right on the center or middle, mga kapatid. See? Tingnan po ninyo. No matter where the sun is, di ba? Kahit nasaan ang araw. It's in the center of the earth. There's never a shadow around it. No matter where the sun is, mga kapatid. Pumunta ka sa east side, pumunta ka sa west side, sa north side, and the south side, mga kapatid, wala kang makikitang anino. Wala masisilungan. Walang nambong. Hirap. Hallelujah. Grabe ka perfect. Ganyan ka-perfect. And the pyramid, the big pyramid sitting there, geographically, is so perfect. Ano raw po? Perfect. So perfect. So perfect in the center of the earth. No matter where the sun is, there is never a shadow around it, mga kapatid. Open mo. Hallelujah, ganyan katindi po yan. Mensaheng absolute, December 30, 1962. And you know, we got a lot of stars.
But there's only one true star that don't move. Yun pong pyramid, mga kapatid, it doesn't move. Okay? Oh, at walang shadow. Sabi ng prophet, there's only one true star that don't move. That's the North Star. Cause it sets in the center of the earth, mga kapatid. Amen. Ano raw po yung naroon sa sentro? What is in the center of the earth? The Bible, the second Bible, built by Enoch, mga kapatid. No other than the Great Pyramid, mga kapatid. Amen. At ito'y walang iba ang nire-represent niyan, kundi ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Jesus. At yan ay hindi po magigba, hindi mapapago. Ha? Bakit daw po? Sapagkat ito ay nakatayo doon sa sentro. It sets in the center of the earth. See, no matter whether you're on the backside, you're on the upside, tingnan mo sa bawat apat na sulok o kaya ay tumingin ka from up, downside, mga kapatid. Diba? Whether you're up, the North Star is just the same. The pyramid ay ganun pa rin, mga kapatid. Perfecto ang tabas sa apat na magkabilang dulo. Hallelujah. Kung ano ang sukat, mga kapatid, ng east side, ng west side, ng north side, at ng south side, iisa ang sukat. Praise Yes, God. amen. At alam niyo po ba, sa Bible, sa Revelation, ito pong Great Pyramid, ang tinatawag, mga kapatid, ng Pyramid City, ay pinakita na, hallelujah, ng Diyos kay John the Beloved. Yes. Amen, palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. It's your North, it's your North Star. Now you see, there's a lot of stars that shift from place to place. But if you're on the sea, why any seaman knows, or any hunter that roams the woods knows that your North Star is your place. That's all. Then it's like your compass. Your compass won't point to Mars or Jupiter or somewhere. It will point to the North Star. Why? Because that's your absolute. Amen. In other words, the Bible, the Word of God, is your absolute, mga kapatid. Amen. Amen. Hindi ka niyan ituturo kung saan-saan. Hindi ka ilaligaw ng salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Amen. Amen? Hallelujah. And the Word is just like the North Star. Ano raw po yung Word? The North Lord Star. Star. The North Star. It's a true star. Yun po yung gumabay sa mga pantas, mga kapatid, na naglalakbay. No matter which way the world is floating, that North Star is centered with the earth. You set your compass to the North Star. Ibo? And you set your compass to the North Star. It's always in the center of the earth. Other stars float around with the world, but the North Star stays stable. Yun pong maganda rito sa Word of God. Praise Jesus. Your Word of God, the North Star, your true star, stays Stable. stable. Hindi yan pabago-bago. Amen. E pagka merong pabago-bagong utak, isip na mga mananampalataya, mga kapatid, your faith is questionable, mga kapatid.
Diba? Saan mo ba ibinasi ang iyong pananampalataya? Okay. Where is your compass, mga kapatid, set on? Okay. Praise God. Glory to God. Purihin ang Panginoon, walang pabago-bago ang utak dito. Praise Amen. Jesus. Amen po. Sabi mga kapatid ni Robert Payne, sabi niya, I believe the Bible to be the written word of God and to contain it in the whole rule of faith and manners. Amen. Now, we're talking about the third Bible. Amen? Tapos na natin ang first Bible, written in the skies, the zodiac. The second Bible, written by Enoch and put it in the stone, the pyramid. Now we go to the third Bible, the written form. Amen po? The written form. Sabi mga kapatid, hallelujah, ni Robert Payne, I believe the Bible to be the written word of God and to contain in it the whole, hindi part or some rule, but Yes. the whole rule of faith and manners. At dito raw po sa written word of God, nakapaloob ang lahat, ang kabuuhan, mga kapatid, na panuntunan sa pananampalataya at ugali. Amen. Yes, that's right. Pananampalataya at pag-uugali ng isang totoong mananampalataya. Pagka ang ugali mo, hindi ayon sa Biblia, questionable pa rin. Di ba? Hindi pwedeng malakas ka sa pananampalataya, pero pagdating sa ugali, sa manners, mga kapatid, di ba? Bagsak ka. Alam nyo, ito po, banggitin ko po sa ito. Nung kami nandoon sa Balayan, Batangas, mga kapatid, magmula bata hanggang binata at mga dalaga. Pag nakita ka, makasalubong ka, nagmamano. At naobserbahan ko, hindi lamang sa amin ang mga bisita doon, hindi po. Kundi sa lahat ng mga matatanda na doon. Nakikita nila, talagang nagmamano ngayon, hindi na. Manigas ka dyan. Doon hindi. At ang iba doon ay hindi pa mananampalataya. Pero na-preserve na yung magandang manners. Di ba? Ngayon, buwan nung inalis po mga kapatid, di ba, yung subject na yan, yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Sabi ng tatay ko nung buhay pa, wala ka kasing good manners and right comeback. O, brother, right? Wala na eh. Ngayon mga kapatid, halos sagiin ka na nga ng mga bata. Sila pagalit. Pagka masagi mo, di ba? Oh, ang mga magulang ngayon, takot nang magutos sa mga anak kasi anak nang nagagalit. Tama po? That's right. Pero ang sabi po ni Robert Payne, naniniwala ko na ang Biblia, ang naisulat na salita ng Diyos, mga kapatid, ay naglalaman ng kabuuhang panuntunan o palatuntunan ng pananampalataya at magandang pag-uugali. Praise God. Sabi ni Daniel Webster, Senator Daniel Webster, mga kapatid, 18. noong 1827, nabuhay nung from 1827 hanggang 1850. Sabi niya, education is useless without the Bible.
Kahit na gaano ka katalino, kahit na gaano kalaki na naabot ng iyong edukasyon, kung walang salita ng Diyos, yan ay useless. Amen. Walang That's right. kwenta. Ito natin. Amen. Ang usapan dito ay hindi po palakihan at paramihan ng kaalaman at talino. Tindihan po natin, ang usapan sa isang totoong mananampalataya ay pagkakaroon ng puso sa salita ng Diyos. Faith. Ha? Education is useless without the Bible, mga kapatid. Amen? So that is the third Bible. The third Bible was written, and the last one is this one. Titinuro ni Brother Branham. Amen po? Praise God. Now, tingnan po natin. Okay? The Feast of the Unleavened Bread in conjunction with the Passover. So, the Old Testament shadow, anong oras na ba? Ha? 10:50. Ay, salamat sa Panginoon. Maaga pa. 5 minutes pala. Okay. So, Leviticus chapter 23. And on the 15th day of the same month is the feast of the unleavened bread unto the Lord. 7 days ye must eat unleavened bread. Di ba kanina, yung sinundan natin, the feast of the Passover on the 14th day. Ito naman ay on the 15th day of the same month. Di po? At kakain kayo sa loob ng 7 araw ng tinapay na walang libanura. Tingnan po natin sa New Testament. Okay? Type and shadows. John 6:31. Sabi ng Panginoon, mga kapatid. Okay po? At during his conversation with the disciples, ito sabi ng mga disciples, our fathers did eat manna in the desert. Mga kapatid. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. Naniniwala po ba kayo na ang talagang kinain po nila literal, mga kapatid, na pagkain galing sa langit? Di po? Yung mana ay literal na pagkain galing sa langit, na pinapaulan ng Diyos sa kanila araw-araw tuwing umaga sa loob ng 40 taon. Okay? At sabi ng mga Israelita at mga disciples kay Jesus, ang aming mga ninuno, ang aming mga ama ay kumain ng mana, ng pagkain galing sa langit sa disyerto, sa ilang. Diba? Gaya ng sinasabi sa banal na kasulatan. He gave them bread from heaven to earth. Ito po, verse 32. Sagot ng Panginoon. Sabi naman ng Panginoon sa kanyang mga alagad, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven. Nilinaw. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit. May sino daw? Ano sabi? But my Father give it you the true bread from heaven. Ano raw po yung ibinigay? Yes. Amen. Totoo. True bread from heaven. Verse 3. For the bread of God is which He cometh down from heaven, and giveth life unto the world. Verse 34. And said they unto Him, Lord, evermore,
give us this bread. Sabi ng mga disciple niya, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na yan. Sabi ng Panginoon Kristo, verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, Amen. and he that believeth on me shall never thirst, mga kapatid. Amen. Yes. Ano raw po ang sabi ng Panginoon? In Jesus. Ako ang tunay. Ako ang tinapay ng buhay. At siyang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom na muli. At siyang sumasampalataya sa akin ay hindi na muling mauumaw. Amen. Praise God. Amen? Hallelujah. So dinagdagan niya. Hindi lamang po mga kapatid siya ang tinapay, kundi siya rin po ang tubig ng buhay. At sa ilang ang mga Israelita ay nagreklamo, bagamat sila ay pinapakain, mga kapatid. Yes, that's right. Reklamo ng reklamo hanggang dumating sila sa lugar na tinatawag na Mara, lugar ng kapaitan. At doon ay meron pong malaking bato. Ang sabi mga kapatid ng Diyos kay Moises, ang Moises, ang iyong tungkod ay itusok mo diyan sa batong yan. Nadala na sa galit mga kapatid si Moises. Napuno ng galit. Napuno na, naasar na, nainis na, sobra. Dahil ang kanya pong mga miyembro ay reklamador. Palahingi. Parang mga miyembro, mga kapatid natin ngayon. Hindi ngayon ha. Ibig sabihin, pag sinabi ko ngayon, yung tinatawag na general picture. Di ba? Oh, hindi na marunong manalangin. Hindi na nga marunong manalangin. Abay, reklamador pa. Problema, mga kapatid, okay sana kung sa Panginoon nagsasabi. Hindi. Sa kanilang pastor nagsasabi. Di ba? Pastor, siyempre, kanang pinuno, wala rin naman talagang ibibigay, kundi umaasa lang din talaga sa tulong ng Panginoon. Di ba? Katulad ni Moises, napuno na. Ano ba naman to? Araw-araw na lang, tuwing magkikita na lang tayo. Palagi kawalan mo ang sinasabi mo. Palagi hingi na lang ang sinasabi mo. Pastor, wala akong ganito. Pastor, nakakaburyong na kaya pastor, wala rin siya. Mga kapatid. Di ba? Sabi ng pastor, ay ito, meron akong tungkod dito. Lumayas ka, baka mahampas na kita. Kita mo ninyo yun pong damdamin ni Moises. Sa galit niya, sa karireklamo mga kapatid ng mga Israelita. Imbis na kanyang tusukin lamang yun pong bato. Anong kanyang ginawa? Hinampas. Sa galit niya, inihampas niya yung kanyang tungkod sa bato at bumulwak ang tubig mga kapatid. Pero tusukin lang sana. Diba? At yun ang dahilan kung bakit na-disqualified si Moises na makapasok sa promised land. Diba? Ay yung tubig na natural, mauuhaw ka. Pero sabi ng Panginoon, ang tubig Yes, ay amen. spiritual. Pagka sumampalataya ka sa akin, hindi ka na muling mauuhaw. That's right. Magkakaroon ka ng satisfaction. Praise Ibig sabihin niyan, magkakaroon ka ng kapahingaan sa daladalahin mo sa problema. Oh. Now, Passover in the barley harvest. The first harvest season, the barley harvest, or the spring festival. Now, it is the smallest, yet in a significant sense, the greatest, mga kapatid. Generally referred to as the Passover season. It includes the 7 days of the Feast of Unleavened Bread. This is the spring festival or the spring harvest. And is lighter one as the the ripened barley is a relatively lighter weighted grain than wheat, mga kapatid. Di ba? Now, from the barley,
they made the bread for eating at Passover. So saan daw po sila dapat gumawa ng tinapay na hindi lalagyan ng pampaalsa? Mula sa anong crops, mga kapatid? Barley. From the barley. Ang Diyos ay napaka-metikuloso and very specific. Hindi ka pwedeng gumawa, mga kapatid, ng tinapay o harina, mga kapatid, na nagmula sa wheat. Okay po? Dapat nagmula sa barley. Ano pagkakaiba ng dalawa? Wheat represents the believers, the bride. While the barley represents Jesus. Jesus Christ. So hindi ka pwedeng kumuha, mga kapatid, ng ibang pagkain na kakainin mo. Aside from the pure Word of God. Amen. Kinakailangan ng kakainin mo ay pure na Word. Brother Chris, Brother Ray, ang kakainin natin ay purong salita, the pure Word, which is the Lord Jesus Christ, according to John 1:1. Lord. Yes, amen. That's right. Amen? Doon tayo dapat gumawa at kumain. Gumawa ng tinapay. Amen po? Hallelujah. To God be praised, to God be the glory. Tingnan natin, leaven versus unleavened. What's the difference, mga kapatid? Ano ba pagkakaiba? Okay? Parable of the leaven. Matthew 13:33. Another parable speak he unto them, the kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of milk till the whole was leavened. Now, ano ang ibig sabihin doon? Ito po sabi ng prophet. 1965, God's only provided place of worship. Notice, now, we must understand that here, the denomination, creeds, and anything that's added of the leavened bread cannot mix with the unleavened bread, mga kapatid. So ano raw po yung leavened bread? Mga kapatid, it's the denominational creeds and teachings na inihalo sa salita ng Diyos. In other words, this is a man-made doctrines, man-made traditions and dogmas na inihalo sa salita ng Diyos at ipinapangaral ng marami. At ngayon naman ikaw nakikinig, kung silang nakikinig, tatanggapin nila yung mga tradisyon at turo na ito na para bagang turo ng salita ng Diyos. And the Bible foreshadows here in the sacrament of going into the worship that no leaven can be taken with you, God will receive you. At ito po ay pinuporsyado ng itang tinatawag na larawang Kristiyanong pagsamba na ikaw ay kinakailangan pumunta sa pagsamba na walang dala-dala, mga kapatid, na arena na, pampaalsa sa arena, mga kapatid. Okay? Sapagkat yun, mga kaugalian, tradisyon na yun, ay hindi tatanggapin ng Diyos. Kaya akala ng lahat, iisa lang ang altar. Mga lahat, pare-parehas altar ng Diyos. Hindi po. Hindi lahat ng altar ay altar ng Diyos. Yes, that's right. Mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi porke ikaw ay umaawit, sumasamba, nagtataas ng kamay sa halos kaparehas ng pangalan, ikaw ay nasa totoong altar ng Diyos. Inisip mo, tinatanggap ng Diyos ang iyong ginagawa. Hindi.
Amen? So what is the significance of leaven? When Jewish people celebrate Passover today, they will clean their homes of all leavening agents like yeast. Hanggang ngayon po, sineselebrate po yan. At hindi po matatapos ang celebration yan because it is a memorial. Okay? Hanggang sa panahon ng second coming, mga kapatid. Okay po? Ngayon, sa kanilang celebration up today, up until today, yung mga Jewish people, mga kapatid, they clean their homes of all leavening agents like yeast. Lahat ng mga pampaalsa, ibo, inaalis nila sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. Ano ibig sabihin yan? Removing yeast from the house has become symbolic of removing sin. So that is a symbol of removing sins, mga kapatid. Okay? In the New Testament, leaven and yeast were often a symbol of sin. Leaven in Scripture, with the single exception, mga kapatid, ng parable, no? Now, sa Luke chapter 13, verse 20-21, sa Mark, iyan po yung tumutukoy sa parable. Now, pagdating po, mga kapatid, sa 1 Corinthians 5, 6-8, in Galatians 5-9, tinukoy po ito, mga kapatid, na symbol of evil. Okay? So, leaven in the Scripture, mga kapatid, is always a symbol of evil. Especially insidious evil, as it is for the most part also in the rabbinical writers. So, maging po yung mga Jewish writers, yun po ang kanilang interpretation. So, in other words, ang leaven or yeast ay palaging sumisimbolo sa kasamaan, mga kapatid, no? Sa kasalanan. Okay po? At maging ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng babala, ng warning sa kanya pong mga disipulo. Sabi niya, and Jesus warned His followers about Herod and the Pharisees by using yeast as a metaphor for sin. Mark 8:15, sabi ng Panginoon, be careful, Jesus warned them, watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod, mga kapatid. So ano raw po? Leaven and yeast is a metaphor for sin. Po, pagka sinabi nating metaphor for sin, larawan ng kasalanan, mga kapatid. So hindi lamang siya simbolo ng kasalanan, kundi siya rin ay larawan ng kasalanan, mga kapatid. Okay po? Maging ang Apostol Pablo ay nagbigay ng magandang comparison. Sabi ng Apostol Pablo, 1 Corinthians 5, 6-8, your boasting, ang iyong pagmamalaki, ay hindi mabuti. Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are. For Christ our Passover lamb, tinan po ninyo ikinunect niya yung unleavened, mga kapatid, doon sa tinatawag na unang festival, yung Passover, mga kapatid. At sabi niya, si Kristo ang ating Passover lamb. Okay? For Christ is our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival. Ano raw po?
Keep the faith. Let us keep the festival. Not with the old bread, leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So Paul the Apostle compared leavening to malice and wickedness, mga kapatid. Kapo? Ano yung salitang malis Tagalog? Malisya. Okay? Ngayon, sa nagtataglay ng malisya, ang tawag sa kanya kung siya ay babae, malisyosa. Tama po? Sa lalaki naman ay malisyoso. Now, paano po ito ginagamit? Ina-apply. Di ba? Nakita lang si Brother Chris, kaholdinghan niya si Brother Ken, lalakad sila sa dalampasigan. Diba? Sabi ngayon ng nakakita, si Brother Miller, wala, si Brother Chris. Baktay ka diha. Diba? Wala, ka-holding hands niya. Ay, gwapo kami. Nagwapo kami ni Brother Kenya, Brother Miller. Apay. Diba? Isuhan nga talaga nga nakaya ni Brother Chris ang tiyay na pintasyon. Isu na bumigay na ay apo. Apong harod. Diba? O kaya, nakita mo si Brother, puro na si Brother Chris eh. Diba? Si Brother Miller naman. Nakita naman ni Brother Chris may kaangkas na babae. Ay, win apay. Diba? Ngayon, may kaangkas sabi ni Brother Chris. Talaga si Brother Miller. Ang tikas ng ulo, sabi na nga ni Pastor, bawal mag-angkas ng babae. Diba? Oh, kung ano-ano nang inisip. Ang hindi alam ni Brother Chris, ang inangkas ni Brother Miller, kapatid niya pala. Win. Diba? Nag-isip pa agad ng pangit na kaisipan. Nagkaroon ka agad ng malisya, kaya tuloy. Yun ang kanyang iniisip. Ako, halimbawa kung makita ninyo ako mga kapatid, nakaupo sa mga inuman sa lasinggo, sa mga lasingger. Halimbawa, isang araw nakita ninyo ako doon, ano iisipin ninyo? Ha? Kung nakita ang lasing. Pero kung, Di ba? kung nakita lang na nakaupo lang, hindi. Yan ang kunin. Alam niyo po ba yung mga Pariseo ganun mag-isip kay Jesus? Nakita nila kasama ng Panginoon si Magdalena. Ba yung prostitute, mga kapatid? Inisip pa agad, sabi ka agad ng mga religious bigwigs doon, naku, yung Jesus na yan at taga Nazareth. Di ba? Pumapatol sa babaeng nagbebenta ng aliw. Tignan mo yung judgment niya, nila kagad. Mga kapatid. Bakit? Ako, natutunan ko na ngayon na hindi ka agad magbaba ng hatol. Ibig sabihin ng tinatawag na pangit na. Kung makita ko doon, Sa totoo lang, kami nga, may kwento ni Pastor Roger eh. Mga parang binata noon, nagtitinda kami ng pot holder. Punta kami ng Ulongga po mga kapatid. Merong isang pagkakataon, bus na yung pot holder na.